na nga. Naku, nakaka-excite. Talaga ba? Gusto nyo? Sa bagay ako rin naman. Kim Chiu, ayaw mo nang pauwiin ng Fanay sa Pinas sa 17 seconds dance video ni na Kim kasama ang Thai business partner nito. Kitang-kita na blooming si Chinita Princess. Kaya say ng iba niyang fans ay wag mo nang bumalik ng Pilipinas at i-enjoy ang sarili para malayo sa stress. Oo nga, bakit biglang-bigla? Parang ganun. Nabasa ko rin yung mga comments sunod-sunod din. Nag-enjoy sila sa video. At the same time, nakita nila yung parang kakaibang happiness nga kay Kim ngayong nasa Thailand siya. So sinasabi na i-enjoy niya muna yung Thailand bago bumalik ng Pilipinas. Pero syempre, ang dami rin namang commitment ni Kim dito sa Pilipinas. Hindi naman siya pwedeng magtagal doon. May daily show rin naman siya. Oo, pero kailangan talagang palakasin ng husto ni Kim yung kanyang negosyo dahil katulad nga ng binilita natin dun sa pop-up store niya sa Cebu, kukunti na lang yung mga bagong items, so kinakailangan mag-replenish, maglagay ng mga bago, and at the same time may plano pa yata itong si Kim at napanood nyo naman yung Chinese Feng Shui vlog niya at doon binalita niya na magkakaroon siya ng panibagong pop-up store. Kaya, nako, at saka malay nyo naman, katulad sinabi ko, malay nyo naman nakikipag-collaborate na itong si Kim sa kanyang partner na magkaroon na siya ng sarili niyang warehouse. Partner sa business. Partner sa business. Partner in life. Hindi partner sa business, magkaroon siya ng sarili niyang witness ulit. Magkaroon sarili. Sariling warehouse. At saka malay nyo na mag-collaborate na baka itong si Kim ay mag-design na rin ng kanyang sariling bag. Why not? O, diba? Oh, diba? Ako alam ko ang taste ni Kim eh. Talagang ano yan. Tsaka na-imagine ko, mas bongga talaga pag nag-design siya ng sarili niyang bag. Kasi alam niya yung kiliti ng kanyang mga followers. Tsaka mahilig sa bag, mahilig sa mga accessories si Kim. At maganda ang kanyang fashion taste. Kaya kapag ito ay magdi-design ng bag, naku siguradong hindi to parehas ng iba. Ito ay kakaiba. Ayun. Pero ang tanong, si Paolo Avellino, palihim na bang susunod sa Thailand para makasama si Kim Chiu? Kasi may nagsasabi daw. Oo, yun din. Ang isa sa mga pinag-uusapan, mukhang palihim na susunod. Oo. And why not? Oo. Sa akin, carry lang. Ako, itodo na nila mga bakasyon ngayon dahil papasok sila sa isang estado na baka ikawindang natin. Baka nga magkatotoo na ang manifestation na ginagawa ninyo, Ki Paulandia, na mauwi na nga sa kasalan nitong dalawang ito. Hindi namin sinasabing dapat or basta pinababayaan lang namin itong dalawang ito na ma-enjoy nila at para dumating ang time kumbaga saktong-sakto na talaga na alam at kilala na nila ang sarili para lumagay sa tahimik. Well, ako naman, ang nakikita ko lang, dun lang sa Kim muna ako. No? Kasi parang, iba nga yung happiness niya rin sa ngayon. Alam nyo, sa totoo lang, iba rin naman talagang naidudulot na happiness pag nasa ibang bansa ka. Especially nasa kaya lang hindi nga vacation mode lang ito diba? Kasi business trip din ito. Talagang, kaya lang nga, nagre-reflect sa kanya. Siguro mga a few days para mas ma-experience niya pa yung ganyan. Maganda kasi walang show sa ibang bansa, di ba? Hindi siya mag-show, hindi siya maobligang. Pero can you imagine, wala ngang show, wala ngang performance. Pero nagpe-perform sa ganyan. Baka naman kasi kaya ganito kasi si Kim dahil alam niya kasi nasusunod si Paolo. Sa Thailand, di ba? Malay mo naman. Tagal mong dumating pues. Magaganyan. Malay mo naman, nandoon na si Paolo, di ba? At siya yung kumukuha ng video. Charot. Pero nakakatuwa talaga itong dalawang ito. As in, wala talagang iwanan. As in, kung nasaan yung isa, nandoon din yung isa at hindi pumapayag ang isa. Lalo na si Paolo na mawala sa mata niya si Kim. Biruin nyo, nung Sinulog Festival, pwede na mag-stay doon si Paolo kasama ng iba niyang mga co-endorser. Pero pinili ni Paolo na pagkatapos ng kanyang parada, umuwi siya kaagad kasi nga may naghihintay. Kapag ang isang jowa, mahal na mahal niyang isang tao, hindi papayag yan na minuto lang or oras lang na hindi niya yan makita o makachika o i-check sa kanyang sa pamamagitan ng video call or kaya i-text man lamang or something. Ganon. Hindi ako diluluha dahil ang mismo nagsabi niya yung nakakakilala mismo. Hindi naman nakakilala ng 100%.
kundi yung kanyang fan na si Yunwan na matagal nang sumusuporta kay Paolo. At ang sabi niya, ang dami daw na bago kay Paolo. Kaya tinanong ko nga siya, katulad sinabi, tinanong ko nga siya, sino ba ang nagmamahal kanino ng mas? Oo nga. At ang sinabi niya, si Paolo daw, mas in Yun ang love. tingin nila, mas in love. Pero kaya lang si Paolo kasi, ang expression niya pagdating sa love ay not sa words eh. Di ba nakikita natin in public? More on physical talaga. Remember nung kailan nakitang-kita yung parang ni ayaw ng bitawan ni Paolo yung kamay ni Kim. Yun pa lang eh. Alam mo nakakatuwa yun. Ang galing-galing ng mga fans ng Kim Paulandia na screen grab talaga nila yun at binibilangan nila kung ilang minuto yung pag-holding hands na yon. So, well, tama naman ako rin tingin ko. Parang si Paolo ang mas in love. Kasi nga, ang dami naman talagang nabago kay Paolo. From the time na nakilala natin siya noon hanggang ngayon. At may paraan si Paolo para ganito maging kasaya si Kim at para palaging kinikilig si Kim. Pero hindi showy si Paolo, pero alam ko meron siyang paraan na ganito. Ngayon lang ako nakakita ng expression ni Kim na ganito siya kasaya kahit on stage pagkasama niya si Paolo. And si Paolo, ngayon lang talaga ako nakita na ganitong itsura niya na masayang-masaya siya at gustong-gusto niyang pinapasaya si Kim. Tsaka syempre yun nga, yung kitang-kita sa mukha ni Paolo kung gaano kasaya. Pero isang bagay na nakapagpatuwa o nakapagpasaya sa akin ngayon ay yung sinasabi ni Angeline Quinto about Paolo. It shows talaga, pinapakita kung gaano ka bait na tao si Paolo. Not even, ano lang yan kasi ang maganda dyan, yung ang dami rin, like si Angeline, dami rin naman siyang nakasama. Pero na-single out niya talaga si Paolo Abilino na napakabait. Kaya tamang-tama eh. Saktong-sakto at swak na swak sa isa't isa ang Kim Pao. Kasi nga naman, mabait si Kim, mapagmahal, maasikaso, at ganoon din naman si Paolo. Si Paolo ang tipo ng taong hindi mo makikitaan ng galit, ng ganun-ganun lang. Siguro pag nagalit, usok-dula na talaga. Pero kung may mga pinapalagpas lang niya yan. Kasi nasa personalidad niya na parang ganun lang siya. Yung ganun, Never parang ko pa siya nakitang nagalit. Kahit ng mga chika-chika nung araw na gano'n. Lagi lang siyang ganyan. Hindi ko alam kung ganun talaga yung personality niya na deadma sa maraming bagay. Pero yun nga, tinanong din, nakakatuwa din yung sinabi ni Angeline na kung may mahuhulog, sabay-sabay na mahulog sa bubong, sinong sasalihin niya. At sinabi niya talaga, si Paolo daw hindi na kailangan kasi kayang-kaya raw saluhin ni Kim Chu. Wow. So di ba parang kahit sa mga kaibigan hindi nila. Hindi ba sinabi ni Angeline kung kasama si Kim sa sasalo, charot. Chusera ka. Hindi. At least, diba? Hindi na siya makikipag-agaw. Ba't ka naman sasaluhin si Paolo? Si Kim na lang andon. Hindi, tsaka siyempre merong asawa. Paano kung kasama yung asawa at anak niya doon sa bubong? Yun ang kanyang sasaluhin. Hindi, pero nonetheless, alam nyo, iba talaga pag pinapakilig ni Paolo si Kim. Kitang-kita yan talaga. Hindi natin nawi-witness yan off camera, pero ako nakikita ko na pag kung paano maglambing si Kim kay Paolo at kung paano naman parang casual lang maglambing si Paolo, pero pag naglambing ito talagang super kilig si Kim. Ako naman kasi si Paolo, 'di ba sinasabi ko, monte kami magkasama sa isang show nung araw. So nagre-rehearsal noon. Muntik na pa kayo magkatuluyan kung nagkatalo. Ay nako. Dilulu! Hindi, totoo! Buti nga hindi siya natuloy sa show na yon. Kasi saglit lang yung show na yun mga ilang months lang yon. Tapos, at saka that was the time na lumipat na siya sa ABS-CBN. Kaya lang, pag nakikita ko talaga siya, hindi siya yung yung parang lagi lang siyang nakaganyan. Ngayon, kung tumawa si Paolo, diba? Kitang-kita yung glow talaga sa face. Sabi ko nga, pag nakita ko nga siya uli, alam mo, Paolo, mas gwapo ka ngayon kumpara noon. Kasi nga may nagpapasaya. Sabing ganun nga nila, kapag ka in love ka at happy ka, nag-glow ka. Pareho silang nag-glow. Mukhang malakas na naman ang fan energy dito. Kapag sinasabing ayaw muna nilang pauwiin ng mga fans si Kim Chu sa Pinas, kadalasang ibig sabihin niyan ay sobrang nag-e-enjoy ang supporters sa mga ganap niya abroad. Projects, appearances, or personal time, at gusto pa nilang sulitin ang moment. Narito ang mas malalim na reaction ko. 1.
Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang suporta ng fans. Kapag ganyan ang clamor, ibig sabihin, invested ang fans, hindi lang sa love team o projects, kundi kay Kim mismo. Gusto nilang makita siyang mas maraming opportunities, international exposure at bagong experiences. 2. Excitement sa international moves. Kapag nasa ibang bansa ang isang artista, maraming fans ang umaasang may pasabog, bagong endorsement, show, collaboration, o content. Kaya minsan, ayaw muna siyang pauwi din dahil baka may next big reveal. 3. Protective at playful fan culture. Sa totoo lang, kadalasan playful lang ang ganitong linya ng fans. Parang sinasabi nila, stay ka muna dyan, enjoy mo muna, support ka namin. Hindi literal, expression lang ng kilig at excitement. 4. Good sign para sa career branding. Kapag may ingay kahit nasa labas ng bansa ang artista, ibig sabihin malakas pa rin ang recall at engagement. Maganda ito para sa image at market value niya. 5. Reality check din. Siyempre, sa huli, work pa rin ang priority. Kung may commitment si Kim sa Pilipinas, shows, tapings at endorsements, kailangan pa rin niyang bumalik. Ang international trips ay dagdag experience, hindi kapalit ng local career. Kung ang pinanggagalingan ng pahayag mo ay mga social media posts o tweets na sinasabing ayaw ng fans na pauwiin si Kim Chiu sa Pinas dahil gusto nila siyang makita abroad, ito ay opinyon at hype ng fandom. Hindi ito isang verified news item na nilabas ng mga lehitimong news outlet. Ang ganitong mga posts kadalasan nangyayari kapag may malakas na fan excitement sa artista at gustong mas maraming projects or exposure para sa kanya. 2. Mas malaking usapin si Kim Chiu kaysa simpleng fan hype. Ang totoong umiiral na mga balita tungkol kay Kim Chiu ay karamihan nakafocus sa personal at career challenges niya nitong nakaraang taon, lalo na ang pag-file niya ng legal complaint laban sa kanyang kapatid dahil sa alleged financial discrepancies sa kanilang negosyo. Isang desisyon na inilarawan niyang napakahirap gawin at masakit para sa kanya bilang kapatid. Normal lang na ang ganitong seryosong usapin ay mas maraming pinagtutuunan ng pansin kaysa sa fan statements tungkol sa pagbabalik Pinas o pagstay abroad. 3. Maaring nakalink sa kanyang career abroad. Kung may mga fan sentiments gaya ng ayaw munang pauwiin si Kim, kadalasan ito ay dahil may mga upcoming shows, projects or international engagements ang artista o baka nakikita ng fans na mas maganda ang momentum niya sa labas ng bansa. Sa kaso ni Kim Chiu, kaya matagal siyang wala sa Pilipinas ay dahil sa aktibong pagsushoot ng mga shows at pagpropromote ng kanyang mga proyekto, pati na rin paghalo ng personal time at trabaho. 4. Fan culture versus reality. Ang mga statements tulad ng ayaw munang pauwiin si Kim sa Pinas ay madalas galing sa fandom hype culture, kung saan mas gusto ng fans na patuloy silang makakita ng content or appearances mula sa idol nila. Hindi ito literal na opisyal na balita o directive mula sa kanyang team o sa artista mismo. 5. Sa totoo lang, balik Pinas o hindi ang isang artista ay nakadepende pa rin sa mga kontrata, filming schedules at personal priorities. Hindi sa kung ano ang gusto ng fans ang magpapasya kung kailan siya babalik, kundi ang kung ano ang plano ng kanyang management at trabaho niya. Buod ng pananaw ko. Check, ang ayaw pauwiing na balita ay mas isang fan sentiment kaysa professional news item. Check, ang totoong mas malaking usapin sa buhay ni Kim Chiu ay ang kanyang mga personal at career efforts tulad ng pag-manage ng mga negosyo, showbiz commitments at public appearances. Check, support at excitement ng fans ay isang magandang indikasyon pero hindi ito direktang magdidikta ng schedule ng isang artista. Sa panahon ngayon, napakalakas ng epekto ng fandom culture sa showbiz. Kapag may trending na linya tulad ng ayaw munang pauwiin ng mga fans sa Pinas si Kim Chiu, hindi ito literal na desisyon ng mga tagahana na hawakan siya sa ibang bansa, kundi isang metapora ng suporta at excitement para sa kanya at sa mga bagong kabanata ng kanyang career.
Ipinapakita nito na sobrang invested ang mga taong sumusubaybay sa kanya, hindi lang sa persona niya bilang artista, kundi sa kung ano ang susunod na mangyayari sa buhay at trabaho niya. Kung babalikan natin ang mga nangyari kay Kim Chiu sa nakaraang taon at sa kasalukuyan, 2025 to 2026, makikita natin na hindi basta aktres lang ang pinag-uusapan. Siya ay matagumpay sa pelikula at TV. Ang pelikula niyang My Love Will Make You Disappear kasama si Paolo Avellino ay lumampas ng mahigit 100 million pesos sa takilyan sa Pilipinas at may international screening din na nagpapatunay ng lakas ng suporta ng masa at ng diaspora ng Pinoy viewers. Aktibo sa mga malalaking proyekto. Kasunod nito, nag-reunion siya kasama si Paulo sa TV series na The Alibi, na tumakbo sa streaming platform at nagdagdag ng bagong dimensyon sa kanyang versatility bilang artista. Malalim ang koneksyon niya sa fans. Hindi lang sa pelikula o show sa relasyon niya sa fans, sa mga charity sale at events na ginawa niya kamakailan, ramdam ang pagmamahal at suporta ng mga tao. Halimbawa, ang kanyang closet bazaar na sold out agad at ang pasasalamat niya sa mga dumagsa para tumulong. Hindi mawawala ang usapin sa personal na buhay. Sa gitna ng career triumphs, may mga personal at family challenges din siyang hinarap, tulad ng case niya dahil sa kapatid niya, dahil sa issue sa negosyo, na naging masila at masakit pero ipinakita niyang bagay na kailangan para protektahan ang livelihood at integrity ng mga taong nagtatrabaho sa kanya. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng ayaw munang pauwiin ng mga fans? Hindi ito literal na may grupo ng fans na nag-o-organize para pigilan siyang umuwi sa Pilipinas, kundi ito ay isang metapora ng suporta at excitement para sa kanya at sa mga bagong kabanata ng kanyang career. Ipinapakita nito na sobrang invested ang mga taong sumusubaybay sa kanya, hindi lang sa persona niya bilang artista, kundi sa kung ano ang susunod na mangyayari sa buhay at trabaho niya. Ang sitwasyon ni Kim Chiu ngayon ay hindi puro chika lamang. Ito ay kombinasyon ng malaking fan support at fandom energy, matagumpay na career milestone sa pelikula at TV, personal growth at pagsubok sa buhay. Ang pagsabik ng fans na mas marami pang makita at marinig siya ay magandang indikasyon na malaki ang halaga niya sa industriya at sa puso ng madla. Pero ang totoong desisyon kung kailan siya babalik o anong mga proyekto ang kanyang gagawin ay nakadepende pa rin sa kanyang mga commitments, management plans at personal na priority. Hindi sa kung ano ang gusto ng fans ang magpapasya kung kailan siya babalik, kundi ang kung ano ang plano ng kanyang management at trabaho niya. Hindi lahat ng artista ay nagkakaroon ng ganitong klaseng reaksyon mula sa fans. Kapag may ganitong clamor, ibig sabihin mataas ang emotional investment ng supporters. Updated sila sa bawat galaw niya. May excitement sa kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa showbiz, ang ganitong engagement ay napakahalaga. Ito ang nagdadala ng mataas na viewership, ticket sales at online traction. 2. Posibleng konektado sa international exposure. Kapag may artista na nasa ibang bansa at ayaw pa siyang pauwiin ng fans, kadalasan iniisip ng supporters na baka may international collab, may bagong endorsement, may show o proyekto na ginagawa, o gusto nilang makita siyang mas lumawak ang reach niya sa global market. Ibig sabihin, hindi lang local star ang tingin nila kay Kim Chiu, kundi may global potential. 3. Nakakatulong sa brand value niya. Ganitong fan narrative ay nagpapalakas ng public buzz, nagpapanatili ng relevance, at nagbibigay ng high-demand image. Sa marketing terms, ito ay organic hype, hindi pilit, kundi galing mismo sa audience. 4. Pero mahalaga pa rin ang balance. Kahit gusto ng fans na manatili siya kung nasaan man siya ngayon, mahalagang matandaan na may trabaho at commitment siya sa Pilipinas. May shows, tapings at endorsements na kailangang tuparin. Kailangan din ng artista ng pahinga at personal space. Ang tunay na suporta ay hindi lang kilig, kundi pagrespeto sa schedule at well-being ng iniidolo. Dagdag insight. Minsan, ganitong linya ng fans ay hindi lang tungkol sa lugar, kundi tungkol sa momentum. Parang sinasabi nila, ang ganda ng takbo ng career mo ngayon, tuloy-tuloy lang.